Habang nagiging misteryoso ang mundo ay may mga taong nagawang gisingin ang kanilang kapangyarihan. Isa sa kanila ay si Shu at bukod sa sariling kapangyarihan ay mayroon siyang espesyal na kakayahan na wala sa iba. Nagsimula ang kwento noong sanggol pa lamang siya at binuhat siya ng kanyang ina na parang may tinatakasan. Habang kinakantahan ng kanyang ina si Shu ay lumabas sa bahay nito ang isang ginang na nagngangalang Devin. Niyaya ni Devin ang nanay ni Shu na pumasok sa kanyang bahay dahil nag-aalala rin siya na baka magkasakit ang kanyang anak. Pero pinahawak muna ng nanay ni Shu si Devin sa sapatos at sinabing bibili muna siya ng gamot. Napansin ni Devin ang hugis walnut na natapos sa sapatos at nang bumalik siya sa nanay ni Shu ay bigla itong nawala. Makalipas ang 18 taon habang nasa isang festival si Shu at ang kanyang ampon na anak na nagngangalang Xiaoyu ay tumakbo. Sa isang maapoy na palabas dahil hindi nila makita ang mga nagtatanghal sa kanilang lokasyon. At pumunta sila sa harap na bahagi ng matamaan na siya sila habang naghahanap ng restroom paglabas nila ay may nakasalubong silang lalaki at tanong kung ano ang nakita nila sa backstage, nagpakilala siya bilang si Is pero si Shu at hindi sumagot si Xiao at iniwan na lang siya doon habang papalayo sa lalaking nakasalubong nila Shu na paisip sa nakita nila. Kanina pag-uwi nila naabutan nila si Kevin sa labas at nag-iinit ng gamot. Para kay Emily pagkapasok nila sa bahay na pinanood nila sa Zihi ang mga abnormal na pangyayari na nakunan ni. Ang kamera na magluluto sana siya ng pansit, ngunit sinabi sa kanya ni Xiaoyu na mas gusto niya ang instant. Pansit dahil hindi niya nagustuhan ang lasa ng niluto niyang pagkain dahil dito ay napilitang lumabas si Shu. Para bumili ng instant noodles, habang naglalakad papunta sa tindahan naalala niya ang mga araw na sila pa ni Xiaoyu. Mga bata at kung paano siya laging tumatakas sa ampunan para bisitahin siya dahil gusto niya itong makasama. Nang tatawid na sana siya ng kalsada ay nabundol siya ng truck siya nang masira ang isang malaking kapangyarihan ang pinakawalan mula rito na unti-unting dumaloy. Ang kanyang mga ugat ay lumapit sa kanya ang driver ng truck na kinakabahan na pansin ni Shu na wala siyang nararamdaman. Pananakit ng katawan kahit na nabundol siya ng malakas ng truck nang mapansin niyang bumangon ang driver. Ulo ng mga tao sa tuwing makakasalubong niya sila pag uwi niya binigay niya kay Xiaoyu ang binili niya at naligo siya. Napansin niyang wala, liwanag na natipon sa kanyang mga kamay nang imulat niya ang kanyang mga mata nagulat siya na parang nagbago ang kanyang paligid. Nasa ibang dimensyon pala niya ito pala ang celestial map niya at nakakausap pa niya si Xiaoyu. Napansin niyang naiinis na si Xiaoyu sa kanya at sinamantala niya ito para tumaas ang points ng bahay. May nakita siyang dalawang tao sa bubong at namangha siya sa hindi kapani-paniwalang taas ng kanilang pagtalon. Naramdaman ng isa sa kanila na may nakatitig sa kanila kaya mabilis ang sapatos habang si pataas ng hawakan ni Leon si Shu ay sinubukan niyang sunugin ang braso nito ngunit nagulat siya kay Shu. Immune sa kanyang kapangyarihan kahit na paulit-ulit niyang sinubukan ay ganoon din ang nangyari. Dahil dito sinabi ni Leang na nagbibiro lang siya at pinaalis lang siya ni Shu. Nang pumasok siya sa kanyang silid ay sinubukan niyang bumili ng celestial fruit mula sa power system. Pagkatapos niyang lunukin ay bumalik ulit siya sa kanyang celestial map pagbalik niya ay nagawa niyang buhatin ang kanyang. Nakahiga ng walang kahirap-hirap kinabukasan habang nagtitinda siya ng itlog, dumaan ang mga kaklase niya. Sinubukan siyang asarin ng isa sa kanila na nagngangalang Lu pero binalikan siya ni Shu at sa huli ay si Lu ang nainis. Pagkatapos ay nagawa niyang kumbinsihin si Lu na bilhin ang kanyang mga natitirang goods upang maiwasan ni Lu na magbayad ng mga gamit na naisipan niyang ipakita ang dala niyang AC card at nagkunwaring wala siyang dalang pera. Pero biglang dumating yung isa nilang kaklase na nagngangalang Chingxi at namigay ng pera para mahiram ni Lu. Sa sandaling iyon ay biglang naramdaman ni Shu na siya rin ay isang gising na tao habang sa kanilang silid ay nakacheck ang sapatos sa iba't ibang antas ng isang taong nagising ang isa nilang kaklase ay dumating at ipinaalam sa kanila na ang isa pa nilang kaklase. Nagising na at liki na nang biglang may dumating sa school para alagaan ang mga may. Nagising na parang susundan ng kaklase niyang si Shu ang dalawang ito nang makasalubong niya si Shinsi na pababa ng hagdan na. Tila'y tinatago ang kanyang kakayahan sa mga taong iyon nang makarating siya sa rooftop ay kinilabutan ang mga estudyante nang buhatin siya ng reyna. Guro na nakaaway niya at ibababa na sana siya sa gusali ngunit nakialam si Shu at nahuli ang pansin ng likido pagkatapos ay bumalik siya sa kanilang silid na magsisimula na ang pagsusuri ng dugo. Yung mga estudyanteng pipiliin sa klase ng dalian pag-uwi niya nakita niya si Jay na meron. Katatapos lang makipag-usap kay Evans nang magkita sila ni Jay gusto siyang makipagkamay ni Wei ngunit hindi ito tinanggap ni Shu. Kinabukasan ay pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase ang pagbabalik ni Liki at ang klase ng dalyuan na gaganapin sa kanilang school nang nag-uusap sila tungkol sa posibleng magising sa kanilang klase binanggit ni Lu na baka si Shu lang. Na imposibleng makuha ito dahil sa pamumuhay nito, ngunit asar lang sila ni Shu sa kanya. Mga sagot at ito ay nagbigay sa kanya ng karagdagang mga puntos nang magsimula ang klase ay dumating ang kanilang guro kasama ang taong magiging. Ang guro sa klase ng dalyuan na nagngangalang Shifae na ilang beses nang nakilala ni Shu. Isa-isang tinawag ang mga chosen students na nasa listahan at nang tawagin ang huling estudyante ay lahat sila. Nagulat na sapatos isang araw may ipinakilala sa klase nila na transferred student na din.
Kabilang sa klase ng dalian ang pangalan niya ay siya ang upo sa tabi ni Shu dahil nagboluntaryo si Ling. Lumipat ng upuan para sa kanya sa gabi nagsimula ang kanilang klase sa Daoyuan ang unang sinabi sa kanila ni Shifai. Tungkol sa sodium-potassium alloy na ginamit para sa pagsusuri ng dugo na idinagdag niya na magagamit nila ito. To create their own weapons, Shifa added that when the sodium-potassium alloy was mixed with this dugo ng tao, ang antas ng tao ay malalaman batay sa kulay ng resulta kapag sinubukan itong lahat sa kanila. Nalaman na level A lang pala si Shu na naging dahilan kung bakit siya itinuturing ng kanyang mga kaklase bilang pinakamahina sa kanila. Pero walang pakialam si Shu at nagawa pa niyang inisin ang mga kaklase niya pagka-uwi niya nakita niya sa sistema na may bago siyang item at ito ay ang mabahong tukwa na muli niyang nilalaro ang The Wheel of Fortune at nanalo ng papel na biglang pumasok sa ulo ni Xiao that na-realize ni Shu na baka meron si Xiao. Nagising dahil nakakakita din siya ng celestial map pero nagtaka si Shu kung bakit celestial ni Xiao. Kabaligtaran ni Mapa dahil sa masamang amoy ng tukwa na hindi niya maiwasang maamoy dahil sa halaga nito sa kanyang inventaryo ay naisipan niyang ibenta para kumita siya kinabukasan paglabas niya para magbenta. Kanyang goods nakita niya si Ing Eli na nagsasanay sa espada ay inalok siya ng matanda na turuan siya ngunit si Shu tinanggihan ng ito habang nagbebenta at dahil sa negatibong reaksyon ng mga tao sa kanyang produkto. Tumaas tuloy ang score niya, may bumili sa kanya at nagustuhan niya ito kaya sinubukan ng ibang tao. To this made him sell all of stinky tofus and acquired money in school since magaling siyang mang-asar. Ang kanyang mga kaklase ay sinamantala niya ito araw-araw para mangolekta ng maraming puntos. Isang gabi bumili siya ng isa pang celestial prutas matapos itong lamunin ay nilagpasan niya ang unang nebula dahilan upang makakuha siya ng espada. Tinawag na The Corpse Dog para sa susunod nilang pagsasanay sa klase ng dalian binigyan sila ng spirit stones at nagtanong sa bawat isa sa kanila na mag-training ng mag-isa nang subukan ni Shu na magsanay kasama nito ang kanyang celestial map ay biglang nagmalfunction. Kinabukasan habang nasa paaralan ay hinamon siya ni Lu na makipagbuno sa braso gamit ang kanyang kanang kamay. Mabilis siyang pumayag dito at natalo si Lu nang walang kahirap-hirap. Sinabi ni Shu na malakas ang kanang kamay niya. So they should tear aside the left hand pero nagulat pa rin si Lu na matatalo pa siya ni Shu. Nagpanggap si Shu na nagpapasalamat kay Lu dahil nagising ang power system niya pero siya pala. Ginagawa lang iyon para lalong magalit si Lu sa kanya. Isang gabi napansin niya ang may mga taong pumunta sa bahay ni Eli. Umihi siya sa bintana niya at nakita niya ang isang ilay kasama ang apat na kasama nito. Lumapit ito sa front door at nang nabalitaan ni Shu na galing ito sa Heavenly Network, laking gulat niya kapag may pumasok ako sa bahay na balak niya. Naanyayahan si Ing Eli na sumali sa kanila bilang huling miyembro ng Heavenly Network, idinagdag niya na ang kanilang layunin ay dalhin kapayapaan sa mundo at walang masama kung sasama si Ing Eli sa kanila, ngunit tumanggi pa rin si Ing Eli na sumali at anuman. Wala akong magawa bago sila umalis sa bahay ni Ing Eli na napansin na nakatingin pala ito sa kanila. Mabilis na nagtago si Shu dahil sa koneksyon ni Ing Eli sa mabigat na network. Naisip ni Shu na ito hindi masama kung hilingin niya sa matanda na turuan siya. Kinabukasan kinausap ni Shu si Ing Eli at sinabi na gusto niya talagang turuan siya ni Ing Eli, ngunit may problema si Shu. Sinabi ni Shu na kulang siya oras dahil tinuturuan niya si Xiaoyu na mag-aral dahil dito pumayag si Ing Eli na magturo Xiaoyu upang magamit ni Shu ang kanyang libreng oras sa pag-aaral ng espada. Nang pumasok si Shu sa paaralan ay nakita niya sa social media na ang ilan sa mga nagising ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan para sa masasamang gawain sa hapon bago umuwi siya. Nakita si Qingxi na naglalakad papunta sa direksyon niya na sikat na sa school nila dahil sa pinakita niya sa Dalyuan class. Nang makalapit siya sa sapatos nito ay nagkatitigan sila saglit nang makarating siya sa bahay ni Eli. Agad na inihanda ang mga kagamitan na gagamitin niya sa pagtuturo ng sapatos. Bago sila magsimula ipinakita muna sa kanya ni Eli ang kanya kakayahang mag-cut ng kahit ano sa pamamagitan lamang ng paggamit ng isang piraso ng papel. Pagkatapos na agad na sinimulan ni Shu ang basic sa paghawak ng espada hanggang sa gumanda ang kanyang mga galaw. Isang araw isang lalaki mula sa The Heavenly Network bumisita kay Eli at si Eugene Shu ang nakakaalam nito at halos hindi agad tumakbo para umuwi sa takot na naroon. Baka may mangyaring masama kay Eli. Nakahinga siya nang maluwag nang makita niyang nag-uusap lang si Eli at Shujin at nang nilapitan sila ni Shujin, tinanong kung estudyante ba siya ni Eli. Si Eli ang sumagot at nagsabi nun level A lang si Shu at hindi siya mag-aaksaya ng oras sa kanya. Saka sinabi ni Shujin ang gusto niya din Eli upang malaman ang tungkol sa muling paglitaw ng mga guho. Pagkatapos ay inimbitahan din niya si Eli na sumali sa Heavenly Network. Ngunit tulad ng sinabi niya sa isang AI, tinanggihan din ni Eli ang imbitasyon. Pagkaalis ni Shujin, binigyan siya ni Eli ng isang sodium-potassium alloy upang suriin ang kasalukuyang antas nito. Kapag inilagay nila ang kanilang dugo dito lumitaw ang makulay na antas. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay lumiwanag ang kulay ng sapatos habang si Xiao ay naging mas madilim na parang isang madilim na anino. Napansin ni Shu na ang kanya ay katulad ng nakita niya sa celestial map at ayon kay Xiaoyu ay ganoon din ito sa ang kanyang celestial map din kaya naisip ni Shu na maaaring ma-level na mas mataas kaysa level
Nang ililibing na niya sila biglang dumating si Amy Ellie, kaya itinago niya agad ang mga vial at nagsinungaling na wala pa rin siya. Level, sa pagbabalik niya sa kanyang silid ay nalampasan niya ang pangalawang layer ng nebula na naging dahilan upang makakuha siya ng proteksyon para sa kanyang katawan at ihanay ang kanyang sarili sa level 2 habang nalampasan ni Xiao Yu ang unang layer ng nebula dahil dito na ibalik ni Xiao ang isang nilalang na pumanaw ng ngunit. Ang anyo nito ay parang isang madilim na anino, sinubukan nila ito sa mga ibon ng langgam at maging sa isang baboy. Nang bumalik sila sa bahay ay ipinatawag ni Xia ang baboy Outshu, sinuntok ito at ang nilalang. Agad na nawalan ng malay, nalaman niyang isa pala itong energy body, kaya nilabas niya ang bangkay niyang aso dahilan ang baboy para magising at tumakbo palayo sa kanila, ngunit naabutan ng aso ng korte ang baboy at sinaksak ito. Habang kumakain sila ay naramdaman ni Shu na may nagising na mga tao na nag-aaway sa isa't isa, sinadya niyang iwan si Xiaoyu para pumunta at suriin ito, ngunit ganoon din ang naramdaman ni Xiaoyu, kaya pinilit niyang sumama sa kanya. Kasama niya si Xiaoyu at agad silang pumunta sa lugar nang makarating sila sa lugar na nakita nila. Shifai sa kanyang mga tauhan na nakaharap sa isang grupo ng mga awakened na tao na ginagamit ang kanilang mga kakayahan para sa masasamang gawain. Mula sa malayo ay pinapanood nila ang nagaganap na labanan sa pagitan ng grupong Shifa na nagawang salakayin ang dalawang kalaban. Ngunit ang kanilang pinuno ay nagtago sa likod ng usok. Ang dalawang kasamahan ng Shifai ay sumugod sa kanya upang kunin ito, ngunit nang makapasok sila sa usok, pinasabog sila ng mga kalaban dahilan para mamatay ang mga pulis na dumating doon, kaya ang kalaban nagpa siya na umatras. Hiniling ni Shu si Xiaoyu na bumalik sa bahay at sinabi sa kanya na ito ay mapanganib sa area. Nung umalis si Xiaoyu, pumunta siya doon sa pinagtataguan ng mga kalaban ni Shifei. Habang hinahanap ng mga pulis ang gusali ay nagpa siya ang mga kalaban na magpakita sa mga pulis. Binuhat ng pinuno ang dalawa niyang kasamang walang malay at hinabol ng grupo ni Shifa. Paano kung nakaharap niya ang mga kasama ay nagawa niyang tadtarin ang kalaban gamit ang kanyang espada. Nang dumating si Shifa ay napansin nila iyon. Si Shu ang nasa tuktok ng kanilang kalaban. Dahil sa Shifa na ito ay nag-utos na arestuhin din si Shu dahil hindi niya alam na siya ay isa sa kanyang mga estudyante. Ang dalawang babae ay naatasan upang labanan si Shu habang ang kalaban ay nakikipaglaban kay Shifa. Yung iba sa bilis ng galaw ng sapatos, parang pinaglalaruan lang niya yung dalawang babae. Pagkatapos ng mga pagsabog ay napansin ni Shu na nakaharap niya ang mga lalaki na wala ng malay. Bigla siyang nabangga ng isang lalaki at nang mapansin niyang may gagawing masama sa kanya ang lalaki ay binitiwan niya ang kanya matinding kapangyarihan ay sabay silang umatake sa isa't isa at nang magbanggaan ang kanilang mga kamao, Shu ay nailabas ang bangkay na aso dahilan upang talunin niya ang kalaban ay agad din siyang umalis sa lugar noon. Kahit sino pa ang makakakita sa kanya, pagka-uwi niya ay nagpasya sila ni Xiaoyu na bumalik sa lugar upang si Xiaoyu ay maaaring makakuha ng isang mas malakas na katawan ng enerhiya upang matiyak na ang mga pulis at siya mukha grupo ay nawala. Shu ordered Xiao na gamitin ang kanyang kapangyarihan at magpatawag ng ibon upang suriin muna ang paligid nang mapansin ni Celia na wala. Ang kahina-hinalang Shu ay nagpasya na bumalik sa pinangyarihan ng labanan pagkatapos makumpirma na ang mga kaaway ay wala na si Shu. Sinabihan si Xiao na sundan siya, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tingnan kung may nararamdaman siyang enerhiya sa paligid. Nang maramdaman ni Xiao ang enerhiyang katawan ng isang matangkad na lalaki at ang dalawang iba pa ay siguradong nag-utos sa kanya na kunin ang enerhiyang katawan ng matangkad na lalaki. Samantala ang mga miyembro ng Heavenly Network ay nagkaroon ng pagpupulong tungkol sa labanan na kanyang na-encounter ng grupong Phase. Dahil sa nakuna ng kamera ay nakita rin nila si Shu na hindi pa nila nakikilala ng mga oras na iyon. At itinuturing na isang antas na kasalukuyang sinisiyasat nila ang kanyang pagkakakilanlan, pati na rin ang Black Shadow. Nakapalibot sa katawan nito, isang gabi matagumpay na nailabas ni Xiaoyu ang patay na enerhiyang nakuha niya mula sa nakaraang gabi, kaya mabilis siyang pumunta sa kwarto ni Shu para ipakita dito. Sabi ni Xiaoyu na kaya niya itong kontrolin. Kung kinokontrol lang niya ang katawan niya, nagulat pa siya na sinabi ni Xiao na nakikita niya rin ang sa taong ito. Alaala, dahil dito tingnan kung paano mo nalaman kung saan itinago ng grupo ng lalaking ito ang pera na ninakaw nila. Gusto mong kunin ang pera para makabili sila ng sarili nilang bahay, pero sinabi ni Shu sa kanya na kung kukunin nila ito, kung saan ito nakatago, ibabalik nila ito sa pulis. Ay nalungkot dito, kaya nangako si Shu sa kanya na makakabili rin sila ng sarili nilang bahay balang araw. Kinabukasan ang mga estudyante at guro. Malugod niyang tinanggap ang direktor ng The New School. Nagulat siya nang makitang Xiao iyon na alam niya kaagad na iyon was A-level GC. Naramdaman din ni Xiao ang kapangyarihan ni Shu kaya napalingon siya sa grupo ng mga mag-aaral. Nang magsimula ang isang klase sa klase ng dalyuan ay naroon din si Xiao at nagpaalam the students that he would be their immediate superior. Binanggit din niya na ang Heavenly Network ay naghahanap ng isang lalaki na siya. Ang grupong Phase ay nakipaglaban isang gabi pagkatapos ng kanyang talumpati Shifa na ipahayag ang pamamahagi ng mga Spirit Stones. At ibabase nila ang dami ng Spirit Stones na matatanggap ng bawat isa sa antas ng mga estudyante. Batay sa antas ng sapatos ay nakatanggap siya ng 2 Spirit Stones. Pagkatapos ng klase nakausapin siya ni Shu upang magtanong
Kung alam niya ang anumang bagay tungkol sa presyo ng isang espiritong bato sa black market dahil kilala niya ang isang tao. Interesadong bilhin ito na ibenta agad ito ni Shu nang bisitahin niya si Xiao kay Emily na kasama nito. Si Emily at ang pagtuturo kay Xiaoyu ay ipinaalam niya kay Emily na pumunta sila sa tuktok ng North Mountain at na sila. Nakita niya na ang mga kalansay na maaaring tumakbo at tumalon at posibleng level, nabanggit din niya na sila ay naghahanap. Para sa level 3 practitioner dahil alam ng taong ito kung paano gumamit ng espada, ngunit itinanggi ni Emily na ang taong. Ang tinutukoy ni Xiao ay ang kanyang estudyante pagkaraan ng ilang sandali ay naramdaman ni Xiao na may paparating kaya nagpasya siyang. Umalis nang pumasok si Shu sa bahay ay agad siyang tinanong ni Xiaoyu tungkol sa Heavenly Network. Sa kabilang banda, iniisip ni Emily kung ano ang kanyang sasabihin tungkol sa level 3 practitioner na maaaring gumamit ng Ji. Espada at mga kalansay na nakita nila at imbes na sagutin ang tanong ni Xiao ay ipinakita na lang ni Shu ang account book at iniabot ang bagong binili na cellphone. Sinabi sa kanya ni Shu ang magandang balita na doon na ang bahay simula bukas. Kinabukasan pagkatapos bayaran ni Shu ang bahay ay tinawag siya ng kanilang guro tungkol sa kanilang pag-alis dahil dito sinabi lang ni Shu kay Xiaoyu na nabayaran na ang bahay at hindi na siya makakauwi ng ilang araw dahil sa training nila. Camp habang nasa biyahe ay pinag-uusapan nila ang kasiraan na malapit nang bumukas. Sabi niya na may formation ay ito. Na kung saan ay ang pinakamahalagang bahagi ng pagkasira at kung ang isang tao ay maaaring kumuha nito ang buong pagkasira ay mawawala din. Pagdating nila sa Beijing Mount Camp ay nag-anunsyo si Zifai kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos nilang pinakain ang mga estudyante. Biglang may dumating na malaking lalaki na nagrereklamo sa kawalan ng upuan, kaya may lumapit pang lalaki sa lalaking ito at inalok siya ng kanyang upuan para makapaghapunan siya. Hindi niya nagustuhan ang ugali ng malaking lalaki kaya nilapitan niya ito at sinabihan. Tumayo dahil hindi nakinig ang lalaking ito at sumunod sa kanya. Sinaktan ni Shu ang malaking lalaki na noon. Agad na nawalan ng malay si Shifei ay lumapit doon para alamin kung sino ang gumawa nun sa big guy pero dahil walang tao. Wikang binuhat na lang niya ang lalaki sa kanyang tent. Pagkatapos nilang kumain ay naatasan silang magsanay sa kanilang mga tent. Since she was singing while on training hindi pa rin siya makapag-concentrate at yung iba na nasa loob ng tent kaya siya. Nagpa siyang lumabas habang naglalakad ay nakita niya si Xiao sa labas na nakatingin sa tuktok ng bundok. Pagkatapos ay natuklasan din niya na maaari siyang mag-practice ng hindi kumakanta dahil dito pumunta siya kay Lu at pang-aasar sa kanya para hindi makapag-concentrate si Lu. Kinabukasan ay tiningnan niya ang power system at nakakuha siya ng 9 na celestial fruits sa loob lang. Isang gabi ng hapon ay pinasok niya ang kanyang celestial map at ginamit ang 9 na celestial fruits. Bilang kapalit ay binigyan siya ng energy shield na nagustuhan niya habang nakapila sila para kunin. Pagkaing narinig nila Lu na naghahanap sa kanya, gustong ipakita ni Lu na katatapos lang niyang magtagumpay sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos ay hinamon niya si Shu na makipag-away sa kanya, ngunit pumunta doon si Shifei para pigilan sila at iminungkahi na makipagbuno sa braso. Sa halip ay ayaw gawin ni Lu, ngunit napilitan siyang pumayag sa mungkahi. Tulad ng dati, madaling natalo ni Shu si Lu sa arm wrestling shift ay nagka-interes at hinamon si Shu. Ngunit natalo rin siya ni Shu. Habang naglalakad sila sa labas ay napansin nila ang hamog na papalapit sa kanila. Kapag ang fog naabot Shu at Shu nahulog sa tinatawag na wasak kapag siya. Bumangon siya. Laking gulat niya nang makita ang isang kalansay na may palakol na umatake sa kanya. Nagawa niyang patayin ito at nakuha ang palakol. Nabitbit nito saka siya umakyat sa malaking bato para makita ng magandang tanawin ang buong lugar. Biglang may lumitaw pang mga kalansay sa pagsisikap na ganap na makaalis sa batong ito. Agad siyang bumaba at tumakbo palayo. Pag-iwan ng mga kalansay ay nakita rin niya ang ibang mga estudyante na hinahabol ng mga kalansay. Nang salakayin ng isang kalansay ang isa sa mga estudyanteng si Shu, ay lumaban dito sa kanya. Nilapitan ang mga naligtas niya para magtanong sa kanila tungkol sa kanilang plano ay nagpa siya silang manatili sa lugar hanggang sa mawala ang pagkasira at sila rin. Nais Shu na protektahan sila pansamantala, ngunit tinanggihan ito ni Shu at sinabi sa kanila kung paano patayin ang mga kalansay at kung paano iiwasan ang mga ito. Base sa paggalaw ng lupa kung saan sila nanggaling bago umalis ay inabot niya sa kanila ang palakol. Ang kanilang proteksyon ay umalis siya sa lugar upang hanapin ang ubod ng pagkasira at makuha ang mata ng pormasyon. Habang siya ay patuloy na naglalakad ay nakatagpo siya ng higit pang mga kalansay sa kanyang daan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang espada at kinuha ito upang gawin. Ang kanyang sandata ay nagpatuloy siya sa pagtakbo at nakita niya si Skyrocket at inatak ito. Nang pumunta siya sa lugar kung saan ito dumaong ay may nakita siyang isang lalaki na hindi estudyante ng kanilang paaralan. Ay napansin niya na may nakikita lang siyang isang number and not name on this man. Shu went to the man, then the man immediately had the Skyrocket gun. Dati noong araw bago mapadpad ang lalaking ito sa wasak ay binigyan sila ng Skyrocket gun na magagamit nila. Kaso nagkahiwalay sila once na pumasok sila sa misteryosong kasiraan. Nagpakilala siya bilang Juan Yu from. Ang lungsod ng Nanyang. Pagkatapos ay nagpakilala si Shoot bilang Lu at sinabi na siya ay mula sa Zuma King. Sinabihan siya ni Juani na hahanapin niya ang kanyang mga kaklase dahil siya ang pinuno ng kanilang klase dahil sa sinabi ni Shu na siya nga
Ang pinuno din ng kanyang klase at gusto niyang sumama sa kanya idinagdag ni Shu at sinabing tutulong siya. Humanap muna ng mga kasama ni Huano bago siya maghanap ng sarili niyang mga kasama Juan, wala kang ibang choice kundi ang kunin. Sapatos na kasama niya ay gusto niya talagang iwan si Shu, ngunit hindi niya magawa dahil kaya ni Shu. Mabilis ding umupa nakarating sila sa lugar kung saan may mga kalansay din na lumitaw. Agad na tumakbo si Juanyo upang iwasan ang mga kalansay habang patuloy na sinusundan siya ni Shu. Tinanong niya si Shu kung maaari niyang hiramin ang kanyang espada upang maalis ang mga kalansay na kanilang nakasalubong, ngunit habang sinusubukan ni Shu na iabot ito sa Juanyo, sinadya niyang magpanggap na made it out of Juano's reach na inis si Juani dito pero Shu. Biglang natakot nang makakita ng kalansay at tumakbo palayo habang tumatakbo si Shu palayo kay Juanuhe. Napansin na nakaligtas ito dahil sa mga puntos na idinagdag sa kanya mula sa galit nito nang ipahinga niya si Juan na naabutan mo. Sa kanya kaya iminungkahi ni Shu na maghanap sila ng mapagpahingahan. Kinabukasan nakaramdam ng gutom si Shu at sinabihan Juan na kailangan niyang umihi pagkatapos kumain siya ng mabahong tokwa at nagdala ng isa para sa Huanyo bago niya ito ibinigay sa kanya. Nagkwento pero sa sobrang inis ni Juani bigla siyang inatake, nag-away sila at nakakagalaw sila. Halos kasabay nito ang bilis ng hindi sinasadyang mabitawan nito ang espada ay napilitan itong gamitin ang bangkay nito. Aso kay Juanyo at pinatay niya ito. Pagkatapos nito ay nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang gubat na may mga puno ng mansanas. Kinuha niya ang mga bunga ng puno kaya may makakain siya maliban sa mabahong tokwa, ngunit ang mga squirrels na nakatira doon ay galit na galit sa kanya dahil kinuha niya ang kanilang pagkain at binato siya pagkatapos niyang makakuha ng ilang pirasong mansanas. Agad na umalis sa lugar pagsapit ng hapon. Habang siya ay nagpapahinga, iniisip niya kung gaano kalawak ang guho at kung paano niya mahahanap ang formation ay naisip niya na baka nasa gitna ito kaya nagpasya siyang bumalik pero ang dumating ang mga lobo at agad nilang inatake siya kaya napakarami nila kaya napilitan si Shu na tumakbo. Habang tumatakbo siya ay napansin niya na parang bumibilis siya na para bang nagsasanay lang siya dahil sa ginagawa niya. Muli dahil dito ay nakatakas siya sa mga lobo nang bumalik siya sa lugar kung saan siya iniwan ng ibang mga estudyante ay napansin niyang dumami na ang bilang nila. Muli silang nagmakaawa sa kanya na huwag umalis, ngunit sinabi ni Shu na mananatili lamang siya ng isang gabi at aalis siya kinabukasan habang kumakain siya ng mansanas sa kabila. Walang magawa ang mga estudyante kundi ang makaramdam ng inggit dahil sa gutom ay may lumapit sa kanya na lalaki at sinabihan siya ibahagi ang natitira sa kanyang pagkain, ngunit hindi niya ito sinunod at nakuha pa niyang maibalik ang palakol na kanyang iniwan sa kanila dahil si Dawn ay nagpasya siyang magpatuloy na hanapin ang mata ng pormasyon. Habang naglalakad siya ay may naramdaman siyang papalapit sa kanya. Ito pala ay isang skeleton knight na agad na umatake sa kanya gamit ang espiritong dala niya ay nakahawak siya sa sibat at nagawang agawin ito mula sa kalaban. Nang dumating ang iba pang skeleton knights ay agad na umatras si Shu. Pinuntirya siya ng mga skeleton knight na ito gamit ang kanilang mga aro, ngunit naiwasan niya ang mga ito at matagumpay na nagtago sa likod ng mga bato. Dahil hindi nila siya matamaan ay nagpa siya ang skeleton knights na umalis. Pagkatapos ay kinuha muli ni Shu ang kanyang espada at palakol. Samantala nakita ng mga miyembro ng Heavenly Network kasama ang mga estudyante ang grupo ng mga skeletons knights na nakaharap ni Shu. Kanina pa nila balak patayin muna yung leader ng grupong ito kaya yung ibang skeletons magpanik nang mapansin nila ang isang kalansay na maihawak na espada sa halip na isang sibat. Na naisip nila na baka ito ang pinuno ng grupong ito dahil dito tinutukan nila ito ng baril na dala nila. Sila ay natuwa ngunit hindi nila alam na hindi ito ang pinuno dahil dito ang tunay na pinuno. Agad na inutusan ang kanyang mga alagad na buhosan sila ng mga palaso. Mabilis silang umatras at nauwi sa G Valley. Pagkatapos ay napansin ng isang estudyante si Shu na nakatingin sa mga papasok na skeleton. Habang papalapit sa kanya ang mga kalansay ay inatake ni Shu ang isa sa kanila. Nang makuha niya ang sibat ay agad niyang sinalakay. Umatras ang mga kalansay ay sinubukan siyang salakayin, ngunit hindi man lang nila matamaan Shu ang mga miyembro ng Heavenly Network ay namangha sa ginawa ni Shu na naisip nila na baka hindi siya kabilang sa special class student. Ngunit may isang estudyante na nakakakilala kay Shu at sinabing ito rin ang taong paulit-ulit na natalo sa braso si Lu. Nakipagbuno habang patuloy na naglalakad si Shu ay nakasalubong niya ang isa pang grupo ng skeleton knights. Ginamit niya ang sibat na mabilis na pumatay sa dalawang kalansay matapos patayin ang iba pang kalansay niya. Dinampot din ang kanilang mga sibat para gamitin sa iba pang mga kaaway. Sa lalong madaling panahon ay nagawa niyang alisin ang lahat ng kanya mga kalaban habang nagpasya ang mga miyembro ng Heavenly Network na sandan si Shu. Nakita nila sa kalsada ang abo ng mga kalansay na natalo ng Shu dahil ang mga sibat ng mga kalansay ay wala na. Agad naisip ng mga estudyante na ginawa ito ni Shu. Isa pang miyembro ang lumapit sa kanila at iniulat ang sitwasyon sa lokasyon ng core ng guho kung saan mayroon ding mga skeleton knights na nagbabantay. Dahil dito pinaplano nila kung paano nila maaabot ang ubod ng kasiraan kapag nakapagpahinga na si Shu. Kumain siya di celestial fruit na nagbigay sa kanya ng dagdag na kapangyarihan. Nang makita ng isang mabigat na network na papalapit na ang mga kabalyero na magsisimula na sila. Ang
kanilang plano nang biglang bumagsak ang isang sibat sa isa sa mga skeleton knights na sinundan ito ng 3 pang spears. Tapos biglang sumulpot si Shu para harapin ang mga kalaban. Ang iba pang miyembro ng Heavenly Network ay agad na bumaba para tumulong. Shu, dahil mabilis na pinatay ni Shu ang iba pang mga kalaban, 2 lang sa kanila ang natira noong mga miyembro ng Heavenly Network. Inabot siya ni Shu attack these 2 skeleton knights at madali din silang natalo. Muli niyang tinipon ang mga sibat at mga espada kasama na ang iba pang sandata ng kanyang mga bagong talunang kalaban. Habang kausap siya ng isang miyembro ng Heavenly Network, ay napansin niyang marami sila sa lugar. Kaya naisipan niyang ibenta ang mga armas at mga baluti na kanyang nakolekta dahil halos lahat ay wala. Pero sa kanila naisip ng iba na ipagpalit ang kanilang mga alahas sa sandata na ibinebenta ni Shu. Sa pamamagitan nitong si Shu ay nakapagbenta ng armas at nakakuha ng maraming mamahaling bagay. Pagkatapos noon ay nagpa siya silang magpatuloy patungo sa kaibuturan ng pagkawasa. Sa gabi habang nagpapahinga silang lahat ay napansin ni Shu na nanghihina ang iba dahil sa kakulangan ng tubig at pagkain. Kaya kumuha siya ng mansanas at ibinigay sa mga miyembro ng Heavenly Network. Pagkatapos nilang kumain, nagulat sila ng ang kanilang pagod ay biglang nawala. Ang ibang mga estudyante ay lumapit sa kanya para gusto din nilang kainin ang mga mansanas, ngunit hindi sila pinagbigyan ni Shu dahil priority niya ang mga lumalaban kaysa sa mga gustong protektahan lang. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at ipinagpalit ang kanyang pinakamamahal na relo ng mansanas na agad namang tinanggap ng sapatos. Makalipas ang ilang sandali ay nakaramdam sila ng malakas na bugso ng hangin at nagpakita sa kanila ang mga nilalang na Dark Soul. Habang ang mga nilalang na ito ay umiikot sa kanila, Sapatos Bangkay Aso ay naging ligaw at nais na makalabas. Ngunit ayaw itong bitawan ni Sapatos dahil ayaw niyang makita ito ng iba dahil may kaluluwang lalapit sa kanila. Biglang huminto nang makita si Shu at nakaramdam ng takot na nakikita pala nito ang kay Shu. Nakakatakot na ibang katauhan agad itong umalis at sinundan din ito ng iba pang soul creature na ikinagulat nilang lahat. Nagpatuloy sila sa paglalakad at pagkaraan ng ilang oras ay narating nila ang ubod ng kasiraan ng iba pang miyembro ng langit. Dumating din doon si Network at ang mga kasama nilang estudyante. Habang nagpapahinga, ang isang estudyante ang nagsabi sa iba kung paano siya iniligtas ni Chinxis mula sa Skeleton Knight. Ay tumingin si Shu sa malalim na hukay sa gitnang kung saan ang pormasyon na pinaniniwalaan kong matatagpuan. Ngunit pagkatapos noon ay muli niyang ibinenta ang kanyang mga nakolektang armas na nakuha niya ng maraming mamahaling gamit at ilang saglit ay may lumapit sa kanya na estudyante dahil isang mataas na opisyal ng langit. Ang Network na pinangalan ng Zong na level 2 ay gustong makipag-usap sa kanya. Pinatawag din niya si Chingxi dahil Shu at siya lamang ang dalawa na nagpakita ng mga espesyal na kasanayan sa paglaban sa mga kalansay sa pagkawasak. Sinabihan din niya si Shu na huwag ibenta ang natitirang sibat dahil baka gamitin nila sa kasinubukang sukatin ni Zhang ang lalim ng ang hukay sa kanyang dugong pusong matalas na espada. Matapos itong gamitin ay nalaman niyang mailalim lamang itong 100 metro at ito rin may kuweba sa ibaba. Habang tinitingnan ni Shu ang sistemang, nalaman niyang may kasama silang 9 na espiya. Sila, ngunit hindi niya matukoy kung sino sa kanila ang mga espiya nang biglang dumating doon si Xiao. Habang may dalang puno ng mansanas ang lumapit sa kanya at nakilala rin siya agad ni Xiao. Maya-maya ay lumabas ang galit na Ardilya. Ay nakakita ito ng Sapatos kaya mabilis itong sumugod. Atakihin siya. Pagkatapos mapitas ang mga mansanas ay ipinamahagi ito sa iba. Napansin ni Shu ang kalungkutan ng Ardilya habang pinagmamasdan ang mga taong kumakain ng mansanas. Dahil dito binigyan niya ito ng mansanas at napasaya at nagustuhan nito ang Ardilya. Sa kanya ay dumating din siya doon at habang nag-uusap sila ni Shu ay may lumapit na lalaki kay Sapatos. To buy a spear, this guy said that once they return ay ibibigay niya ang bayad niya, pero dahil walang kasiguraduhan. Ang pagbabalik nito ay hindi pumayag si Shu dahil sa negatibong emosyon ng lalaki ito. Ang sandaling nalaman ni Shu iyon. Isa ito sa mga espiya na nakita niya. Habang nagpapahinga silang lahat, kumilos ang mga espiya na pumasok sa butas sa ang lupa. Habang papasok na ang huling miyembro sa kanila ay sinunggaban siya ni Shu. Nag-alok siya sa kanya na kung makukuha nila ang formation ay kailangan nilang hatiin ito ng pantay. Napilitang pumayag ang ACC para makababa siya at hiniling kay Shu na ipatawag ang kanyang kaibigan para tumulong sa paghahanap. Nang makaalis siya ay mabilis na tumalon ang lalaki, ngunit muli siyang pinigilan ni Shu nang makarating sa ibaba ang ibang mga espiya. Napansin nilang nawawala ang isa sa kanila. Ang pinuno nila na nagngangalang Haiping ay hindi ito pinansin at nagpatuloy sa kanilang misyon. Dahil sa inis ng espiya, kay Shu ay inatake siya nito. Ngunit kahit na ano ang ginawa ng ACC sa pag-atake kay Shu ay hindi niya ito matamaan. Ito ang sandali ng bigla siyang sumigaw para gisingin ang mga natutulog. Habang inaakusahan ang ACC nang marinig ito ni Xiao, agad niya ito inatake niya ang espiya dahilan para mahulog siya. Alam na niya na may kasama silang mga espiya at binalak na hayaan muna silang pumunta sa hukay upang harapin nila ang mga panganib sa ibaba. Bago sila sumunod ay agad niyang inutusan si Zong na tipunin ang kanilang mga miyembro at iba pang mga mag-aaral na maaaring labanan. Si Shu at ang Chingxi ay napili sa mga mag-aaral na isasama sa misyon. Sa sandaling handa na ang lahat, ginamit ng isang miyembro ng Heavenly Network ang kapangyarihan nito upang lumikha ng hagdan para sila ay bumaba.
Ang hukay ng marating nila ang ibaba ay natagpuan nilang patay ang mga espiya at nakaposisyon sa paligid ng Hyping. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa napansin nila ang isang pinto na bumukas ng mag-isa pagkapasok nila sa pinto. Agad na isinara sa sandaling iyon ang Dark Souls ay lumabas at sumugod sa pag-atake, ngunit siya ay gagamitin. Ang kanyang kapangyarihan sa kanila ang iba pang mga kaluluwa ay nagsimula ring umatake sa iba at sa tuwing ang kaluluwa ay naroroon. Sasalakayin si Shu ay agad itong aatras. Nagliwanag ang dibdib ng isang sapatos dahil sa tanging sapatos na ito ang umatake sa Dark Souls at sa tuwing matatalo niya ang mga nilalang na ito ay naipon sila sa kanyang dibdib. Dahil sa takot ng Dark Souls kay Shu ay agad silang tataka sa tuwing makikita nila si Shu pagkatapos gumaan muli ang dibdib ni Shu. May biglang umatake sa isa nilang kasamahan ay Hyping pala kung sino ngayon. Isa sa mga kaluluwa at nang makita niya ito ay agad niyang sinalakay ang Hyping dapat mapansin na ang kapangyarihan nito ay maikli. Pagkakahawig sa kapangyarihan ni Xiaoyu pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimulang lumapit sa kanila ang kalansay kasama ang kanilang general. Nagkaroon ng kutob na ang General Spear ay ang formation ay nang sinimulan niyang salakayin ni Xiaoang. Tinamaan din ito ng Skeleton General at sinundan ito ng panibagong pag-atake mula kay Xiao dahilan para mapatay nito ang kabayo ng kalaban. Ito ay noong nagsimula ang labanan ng magkabilang panig at lahat ay nagmamadaling umatake ay ginamit ni Shu ang kanyang mga sibat upang puntiryaang. Mga kalaban ng tatamaan na sana siya ng palaso ng kalaban ay iniligtas siya ni Xingxi. Habang nagpapatuloy ang labanan ay naisipan ni Shu na pumasok sa loob umaasang may mahahanap siyang importante doon. Papasok ba siya sa unang building inatake siya ng kaluluwa ni Hyping pero natalo niya ito gamit ang bangkay niyang aso. Nagpatuloy siya hanggang sa marating niya ang pinakahuli at pumasok ito sa kanya nakita ang parang mga estatwa ng mga kabalyero sa gilid. Nilapitan niya ang isa sa kanila nang biglang may narinig siya at napalingon sa estatwa na malapit sa kanya. Nagising kaya agad siyang naging alerto nang makita rin niyang nagising na rin ang ibang mga rebulto. Lumabas ang bangkay ng aso dahilan para pigilan ito ng papalapit sa harap niya at umatras kasama ang iba pa. Sinunggaban ni Shu ang bangkay na aso nang lapitan niya ang isa sa mga nagbabantay na estatwa na ito ay napansin niyang tumingin ang mukha nito. Takot na gusto niyang kunin ang sibat nito, ngunit hindi ito bumitaw kaya binantaan niya ito dahilan para matakot ang estatwa at nabitawan. Ang sibat ay kinuha rin niya ang iba pang mga sibat at ang mga nilalang na ito ay walang magawa tungkol dito. Habang nagpapatuloy ang labanan sa labas ay naramdaman ng kalansay ng general na may masamang nangyayari kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Atakehin si Xiao dahil gusto niyang pumasok sa loob ng gusali, ngunit dapat niyang palayasin ang kalaban. Umatake at kunin ang sibat na hawak nito matapos talunin ang mga umaatake ng Xingxi umakyat siya at napansing hindi si Shu. Kasama nila habang nakarating siya sa loob ng huling gusali ay nakita niya ang isang sulat at ang gintong bagay sa mesa. Nang maramdaman ito ng kalansay general ay binitawan niya ang sibat at mabilis na pumasok sa gusali. Ito ay ang sandali lamang kung kailan niya matanto na ang sibat ay hindi ang pormasyon ko dahil ang pagkawasak ay hindi pa. Nawala kaya sinundan niya ang kaaway sa loob sa napansin ng general na ang kanyang mga bantay. Walang sibat sa kanilang mga kamay nang maabutan niya ang kalansay general na inatake niya ito kaya ang inutusan ng kaaway ang mga skeleton guard na patayin si Xiao nang hawakan ni Shu ang gintong bagay na dumating din ang general doon. Habang sinusugod siya ng general ay tinanggal ang takip ng mga gintong bagay at nahulog ang gintong selyo. Nang mahuli ito ni Shu ay pumasok ito sa kanyang katawan sa kanya na pagtanto na ito na pala ang formation ay. Matapos banggitin ng general ang bundok at river seal ito ang sandali na huminto ang oras sa rune at ang formation unti-unti kong hinigop ang palasyo at ang mga gwardya habang nasa labas si Xiao at iba pa. Roong naging itim na usok pati yung ibang mga taong naiwan nila ganun din ang nangyari sa mga nasa labas. Ang ubod ng pagkawasak para sa kanilang lahat ay hinihigop sa mata ng pormasyon pagkatapos masipsip ang mga sibat na si Shu. Dala-dala na wala din sila napansin ng mga tao na unti-unting nawawala ang fog at yung mga pumasok sa mga guho ay nakabalik sa totoong mundo, sinimulan niyang hanapin si Shu, ngunit kaya niya not see him nung nalaman ni Xingxi ang tungkol dito hinanap din niya si Shu. Lahat ng mga estudyante ay nakapila para isuko ang mga kagamitang nakuha nila mula sa mga guho sa Heavenly Network. She came there to inform their teachers na hindi pa nila nakikita si Shu then the students started to talk about mga kalokohan ni Shu sa kanila. Habang nasa guho sila hindi nagtagal si Shu kanin na kumikinang sa mga hiyas na nakuha niya dahil sa kanyang mga nabentang armas ay natagpuan na pala siya ni Xingxi at sinabihan siyang isuko ang mga sibatsa. Ang kanilang guro kaya pumunta siya doon upang gawin ito habang naglalakad siya pauwi ay hinihintay siya ni Xiaoyu sa puno. At pagdating nila sa bahay ay naghihintay din sa kanila sina Emma Lee at Amaslin binanggit ni Shu ang kanyang natutunan. Malaki ang naitulong ni Emma Lee sa kanya habang siya ay nasa guho at nagpasalamat din siya sa pagbabantay kay Salu habang wala siya. Pagkapasok nila sa bahay ay hiniling ni Shu kay Xiaoyu na palabasin ang level D energy body. Pagkatapos ay inilabas ni Shu ang mga perlas na nakuha niya mula sa pagkasira na siyang pagkain ng katawan ng enerhiya na sinubukan niyang ipakain dito ang kulay itim.
Para makita kung anong epekto nito sa energy body, ay naglabas ito ng matinding aura at saka ito tumawa ng walang tigil. Tapos binigay ni Shu ang mansanas kay Xiaoyu at biglang sumulpot ang ardilya na nasa rage habang kinakain ni Xiaoyu ang. Hinawakan ng mansanas si Xiaoyu ang ardilya at pinangalanan itong maliit na takot na Su habang nasa kwarto niya si Shu ay pumasok siya sa dimensyon sa loob ng formation ay naisip niya na ito ay maaaring ang kakayahan ng bagay na ito na kung saan ay upang. Pagmasdan ang mundo napansin din niya na kaya niyang kontrolin ang aura sa paligid niya pagbalik niya ay may napansin siya. Sa ilalim nito kaya pinasok din niya ito nakita niya ang mga sibat na nakuha niya sa palasyo at ang malaking tarangkahan. Sinubukan niya itong buksan at dahil mabigat ay gumalaw lang ng kaunti ang gate sumilip siya sa loob at nakita niya ang isang palasyo. Naisip niya na kung lalakas siya ay mabubuksan niya ito ng buo nang biglang narinig niya ang boses ni Salyu na tumatawag. Siya kaya bumalik siya samantala na pag-usapan ni Anay at Shujin ang formation A of the ruin which is Xiao. Pinaghihinala ang kinuha ng mga espiya dahil alam niya ang kakayahan ng selyo ng bundok at ilog na pukawin. Ang Or of the World ay sinabi niya na may inatasan siyang mag-monitor at agad siyang bigyan ng report kung sakaling may kakaiba sa daloy. Nang aura na napag-usapan din nila Shu at Qingxi na malaki ang naitulong sa mga laban sa kapahamakan. Ito na ang huling episode sa Season 1 of Spare Me Great Lord and sana magustuhan nyo at bigyan ng thumbs up. Please subscribe to Emmy channel para hindi mo makaligtaan ang mga bagong upload na video. Salamat sa panunood.